courageous, being courageous. Unsay pasabot anang courageous? Maisugon. Maisugon. Please say, maisugon. Pwede po kaisog. O, ako siyang gi-entitlean, courage to act. Kaisog nga mubuhat. Mubuhat sa unsa? Kaisog nga mubuhat igsuon sa mga butang nga wala nimo naandan. Lisod siya sa imuha buhaton kay dili ka sanay ana mo nang kailangan nimo kaisog. Og kaisog mubuhat og mga butang nga tan-aw nimo dako ra kaayo siya para sa imuha. Ug ang imong panan-aw sa imong sarili kay dili nimo kaya mo nang kailangan nimo og courage, kaisog. Kay tan-aw nimo di nimo kaya buhaton ng butanga. And today, I hope and I pray in the Spirit that you will receive this, that you are powerful and mighty in the Lord. You are powerful and you are mighty in the Lord. Dili na ikaw nang ginaisip na makaron nga opposite sa courageous. Anything nga naa sa imong mind, sa imong heart, igsuon nga opposite of being courageous, it's not you anymore. Ug gusto sa Ginoo i-receive nimo karon, i-meditate nimo karong adlaw that you are powerful and mighty in the Lord and you have a courage to act. So what are the moments in life when courage is much needed? Kano sa igsoon, kano sa mga panahon, bantayan nato ni. O kailangan nato ni bantayan. Kay pag di man guta magbantay igsoon mo, pagpalumos na lang gyud ta sa kahadlok. Pag kanina yung taknaa, gina-challenge di ay ka sa Ginoo maging courageous, bantayan di ay nimo na nga moment. Kay kung di nimo mabantayan, ang kahadlok mo ay mudaog sa imuhang kinabuhi. Let's get it from Deuteronomy 31 verse 6. Katong time nga si Moses kay himatyon na 120 years old na siya. Wa pa sila naabot sa promised land. Kay layo. 2 hours ang biyahay kan dinhi. Promised land bunawan dili bitaw. Katuning sa koan ha. Promised land nga gi-promise kay Moses diri kanang balay nila pastor. 120 years old na siya. Luya na kaayo siya. Hapit na siya mamatay, wa pa sila niabot sa promised land. So courage is much needed in this time. Basahon nato, so be strong and courageous. Mo giingon sa Ginoo kay Moses, so be strong and courageous. Do not be afraid and do not panic before them. For the Lord your God will personally go ahead of you. He will neither fail you nor abandon you. Og ang word nga giingon sa Ginoo kay Moses gipasa pod niya kay Joshua nga maoy mupuli sa iyang leadership. Og maupod ni nga word ang giingon ni King David sa iyang anak nga si Solomon sa diyang i-build ang temple. Sa 1 Chronicles 28:20, He will neither fail you nor abandon you. Every generation sa mga alagad sa Ginoo, masigkin sa pa-leader Moses, Joshua, King David, pareha lang ang pulong nga ginaingon sa Ginoo sa iyang mga alagad. Dili mahadlok kay nag-uban ang Ginoo kanila. And same with in John 16:32-33, sa diyang mubiya na si Jesus, i-crucify na si Jesus, ma-imagine mo. Simple feeling sa mga Israelites. Sa diyang himatyonon na si Moses, ma-imagine mo ilang feeling. Same with mga disciples. Gibiyaan sila ni Jesus, so pabaya sila na baptize sa Holy Spirit. So ma-imagine mo ilang kahadlok, no? So same with gibilin nga word ni Jesus sa ila, behold, the hour is coming. Indeed, it has come when you will be scattered each to his own home and will leave me alone. Yet I am not alone, for the Father is with me. I have said these things to you that in me you may have peace. Ang giingon ni Jesus, timan-an nato, in the world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. Parehas, no? Pattern, no? Nga ang mga mighty leaders sa mga alagad sa Ginoo sa diyang mubiya na nagigibilin nga encouragement
sa mga alagad sa Ginoo nga dili mahadlok. Masig dili pa nila makita ilang mga leaders, nag-uban ang Ginoo sila og dili gyud sila biyaan. So mga igsoon, ato ang nabasa ang pulong sa Ginoo, mao ni ato makat-unan that in moments like this, we need to be courageous. First, moments of standing instead of fearing. Moments of standing, brothers and sisters, instead of fearing. Kanang mga mawala ang butang nga imo ang gisaligan igsuon, or even tao nga believe kay ka, nga pag mawala siya sa imong life, na usa ka takna niya na nga gina-imagine nimo nga pag mawala siya sa imong life, mahugmak gyud ang imong building, ha? Ana no? Unay maingon ana, mga butang nga imong gisaligan ug mga tao nga imong gisaligan, pag mawala sila igsoon diha mates. Diha ka i-challenge sa Ginoo nga maging courageous. Mupadayon baka sa imong kinabuhi, same sa mga Israelites. Hala, nawa na si Moses. Lima kang gitunga, gipikas ang dagat, gigamit sa Ginoo nga pikaso ng dagat, nga ikaw sa mong gipikas. No, mga gulay lang imong mga gipangpikas din. O mga punuan lang sa lubi imong mga gipangpikas, pero si Moses gipikas ang dagat, leader nimo nga grabe gyud. How des gyud, how des. How des gyud kaayo. Unsa na lang si Jesus, how des gyud kaayo. Mga demonyo mo baw, mukurog. Biyaan mo. Ay Lord, mga ano diri, mga demonize, paluoy ka, kami na lang. Saan man namo ni? Di ba? Matugkan kag hadlok na. Mga butang nga imong gisaligan, o mga tawo nga imong gisaligan, mo disappear. Ha? Ikaw na lang isa. Saan na lang na? So that moment, brothers and sisters, pagbantay, nga mubarog ka instead nga mahadlok. Moments of believing instead of doubting. Hala, mga Israelites, maabot pa kaya taani sa promised land? Basig pangakong mapapako ang promised land. Unpromised land na siya. Maabot pa kaya taani? Wa naman si Moses. Mga disciples si Jesus, hala, katamang ipang tudlo ni Jesus sa ato, mga kalisod ba ato? Bugat raman ka ito para sa ato, I-cast out ang mga demonyo, moayog mga masakiton, mo preach ang gospel, hala ka. Ma-persecutan pa yun ka. Kalisod ba ani? Matay power nga pareha yun ni Jesus. Hanap na kayo, in moments of, hanap na gani, kung naapabay kapaadtuan ang imuhang kinabuhi, kay naay mga butang nga nawala, bantay ka na igsuon. Kay gina-challenge ka sa Ginoo nga mutuo instead of doubting. So maghuna-huna ka, uy, na ako sa moment karon na gina-challenge ko sa Ginoo mutuo sa iyang word ba. Okay na yung mga takna sa life gani nga usahay ang pulong, mga promises sa Ginoo kay kanang hanap gani. Okay, sa grabing pagsulay nga imong giagyan sa kabugat sa pagsulay nga imong giagyan usay ang promise sa Ginoo ba mo hanap. So kana igsuon magbantay ka ni anak kay na ang kaaway si taning nagbaktas-baktas lang na og kinsa tong mga tao nga murag nagduha-duha na sa pulong sa Ginoo maotoy banat-banatan. So kung nakabalo ka ni anak makabantay ka igsuon mutuo ka og imo ang isurrender sa Ginoo imo ang doubts ug mutuo ka masig unsay mahitabo mapadayon gyud ang promises sa Ginoo sa imong kinabuhi. And also in moments of resilience in the midst of injustice. In John 16, brothers and sisters, giwarningan na ni Jesus ang mga disciples nga moabot ang takna nga even ang pagpatay sa ilaha ikalipay sa mga tao. Nga ang pagpatay sa ilaha is service for the Lord. Kisa may magunahon na ana. Mupatay kag tao and service for God, which is true until now. There is a massive religion nga appeal sa ilahang teaching nga pag makapatay silang mga Christians, pag abot sa eternidad, sa eternity, na makag 7 ka virgins, mo sundo sa ilaha, mo i-reward. I-reward sila sa ilahang Ginoo pag makapatay sila og mga Christians. Asa man tarong pamuot ingon ana. Di ba? Masin pag dili Christian ba mupatay? Samot na Christian, walay gibuhat daotan sa imuha. Patyon nimo og mag-think ka nga i-reward ka sa Ginoo pagkaunsaa.
Di ba, igsoon? It exists in the world. Injustice. Masigdili sa ingon ana igsoon usahay sa imong personal life, maka-feel, maka-experience ka og kanang unfair. Bias, mali kaayo. Nga naunsa mo? Wala man taka unsa, wala gilom-ilom lang ako na unsa ba? No? Ka-relate ka, kasabot ka ana, ka-experience ka ana, miskig sa imong personal life mga sa maniyo say unfair kay ba? Bias kayo, mali kayo ang mga ginabuhat sa imuha. It exists, brothers and sisters. Ug kanang taknaa, resilience, magmaisugon, magmakusganon ang gusto sa Ginoo nga buhaton nimo igsuon. That you will never take revenge. Dili nimo iampo. Dili nimo iampo ang ilang kaalautan nga maalaot ang mga tao or bisan unsa nga nagbuhat ni ana sa imuha. You will never take revenge and think of any revenge, praying for revenge sa biases ug mga mali nga nagapanghitabo sa imong kinabuhi igsuon. That is strength. That is strength. That you will never put justice in your hands and you surrender it to the Lord. Ikaw na bahala, Lord. Ikaw na bahala aning tanan. Ikaw ang nakabalo sa kamatuuran. Kasing-kasing sa matag usak. Ikaw ang nakabalo sa tanan. Ikaw ragi nakabalo sa tanan ug ihatag nako sa imong kamot ang tanan. That is being courageous. Sometimes igsuon ang maghilom og dili manimalos ug mubuhat sa gusto nimong buhaton. That is courage. You choose to do the right thing in the midst of biases and wrongdoings. So right now, I want to encourage you with these things that motivate us to be courageous, to act courageously. Gikuha na ko ni nga inspiration and I want to transfer it to you because natoy one moment ni pastor nagstoryahan na mi meditate mi sa word sa Ginoo kay naman mi ing ana gid ni pastor moment of kami lang duha and we meditate together the word of God. There are particular stories in the Bible ba or particular verses nga naga-share gani mi sa among mga insights unsa amo ang ingon ani o unsa amo ang understanding ani nga mga word. And naabot mi sa life ni Gideon. Gideon, dili to nakay-kaila Gideon. Nakakaila, dili na siya. Kasi katong nangutang sa imo nga Gideon, dili pud na siya. Si Gideon, katong one of the judges in Israel, in the book of Judges, grabe maka-inspire iyang life. O gusto na ko niya, pag muuli ka, please basaha ang Judges 6-7. Read it and meditate it and absorb the spirit of courage nga ma-inspire ta sa life ni Gideon. O niya ha, pag mauli mo sa inyong balay, please read the whole chapters. Judges 6-7 and receive the spirit of courage through the life of Gideon. O karon mauni ako ang anchor verse, anchor inspiration sa ato ang word today. Truths that would motivate us to act courageously. First, I get from the life of Gideon that God recognizes our capabilities. We are courageous because we know that God recognizes our capabilities. In Judges 6:14-16, mo ni na tong time nga nagpakita ang Ginoo kay Gideon. Talawan pa kay si Gideon. Talawan kaayo siya. Unya ang unang giingon sa Ginoo saya, "Mighty hero, the Lord is with you." Diba, talawan ka. O niya, nag-appear ang Ginoo, mighty hero. Pwede maging mighty hero. Para maka-pressure. Asa ni mo gikuha, Lord, nga mighty hero? The Lord is with you. Mga gani, nagyaw-yaw gani si Gideon, Lord, kung nag-uban ka kanamo, ngano ingon ani man ang nagapanghitabo sa mong kinabuhi. Kay during manggod aning time sa ni Gideon, ang Israelites kay gi-conquer sa Midianites. Gi-oppress sila. Nagtago-tago na gud sila sa mga kuweba, kaya ang ilang mga pagkaon ginakuha sa mga Midianites. Ug naingon ani pud ang mga Israelites tungod kay ang Ginoo nasuko sa ilaha kay nagsimba-simba sila Dios-Diosan.
Sa kapungot sa Ginoo sa ilaha ba, gialaw ang Midianites nga i-oppress sila. Ug mao to, nireklamo si Gideon, if you are with us, unsa man ni nagapanghitabo sa among kinabuhi, nganong gina-oppress man me, nganong naglisod man amo ang life, nganong man ang among mga kalaban, kay gidaog-daog mi pag-ayo. Ug mao ni giingon sa Ginoo. And then the Lord turned to him and said, go with the strength you have. Timani na ha, mo na giingon sa Ginoo kay Gideon, go with the strength you have and rescue Israel from the Midianites. I am sending you. But Lord, Gideon replied, how can I rescue Israel? My clan is the weakest in the whole tribe of Manasseh, and I am the least in the entire family. Sounds familiar? Di ba? Ginaingon na to ni Usahay. Lord, di na ko kaya. I'm so weak. I am the least. Familiar na sa ito nga word. I am the weakest. I am the least. So, karelate kay tangan ni Gideon. Sabi si Gideon, Gideon, go lang. Sabot mi sa imong na-fails. Sabot mi sa imong na-fail. The Lord said to him, I will be with you, and you will destroy the Midianites as if you were fighting against one man. Kuyawa ba? Ang talawan nga si Gideon, marag, too good to be true na makaayo. Lord, basig din ni si Lord, ha? Basig genie ni. Okay, marag, kuya raman kaya ang ginaingon niya. Tanaw niya siyang kaugalingon ba nga ilahang clan, inferior ang ilahang clan. Niya siya po nagtago-tago ni si Gideon, no? Kaya gitago niya yung mga pagkaon sa mga Midianites. Otro po siya, nagtago-tago sa kuweba kay para dili kuhaon ang iyahang pagkaon. So appeal siya sa mga nang hadlok yun sa mga Midianites, secure the food. Fight for your food. Yung unana ang drama ni Gideon, anin din, kalit lang na-appear ng angel, na mingon sa iyaha nga, mighty hero, the Lord is with you. Huh? Naram ko diri, kay gitago na akong pagkaon sa kuweba. You will go there, you will rescue Israel, you will fight to the Midianites. Hala, makulbaan dyan ka, no? Lahi mong tumong sa imong life, tago-tago ka, kagitago mo imong pagkaon, nga naray mo kalit, suguon ka nga, i-fight dito ang mga Midianites, mga ganing nitago ka. No, nitago gani ka, kay nahadlok ka sa ila, ipa-fight na hinuong ka dito. So, grabe yun. Grabe yun. O confirmation in 1 Corinthians 10:13, igsoon, pulong sa Ginoo. The temptations in your life are no different from what others experience. And God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. Parehas lang ang mindsetting sa Ginoo. Sa time ni Gideon, ni even sa New Testament, parihara ang mindsetting sa Ginoo. So, from that inspiration of the life of Gideon, brothers and sisters, we will learn this. We have a courage to act because when God commands, He provides. When God commands, He provides. Go with the strength you have. See? Wala pa kabalo si Gideon nga naday ko strength, Lord. I-assure sa Ginoo sa imo igsuon nga pag i-instruct kaniya og na siya ipabuhat sa imuha og na kay buhaton for His glory or maayo nga butang, gi-assure sa Ginoo sa imo igsuon nga di kaniya biyaan nga empty-handed. Di kaniya biyaan nga way kalaban-laban. Naagi gihatag ang Ginoo sa imuha. Wala pa tuod nimo na discover. Ma-discover lang nimo igsoon pag mutuman na ka. Same kay Gideon. Weak man kayang pananaw niya sa iyang sarili. Unyang giingon sa Ginoo, go with the strength you have. Weak kay mong tanaw sa imong kaugalingon. Unya kamo ang pinaka-inferior, apil mo sa inferior nga clan. Unya niingon ang Ginoo sa go with the strength you have. Nari kay gihatag, Lord. So, kung mo na pananaw nimo sa imong kaugalingon igsoon that you are weak and you are less and you have none, then this is the word of God for you. Nga naa siya gihatag sa imuha o kailangan na nimo gamiton para ma-discover nimo ang strength nga gihatag sa Ginoo sa imuha. Dili na nimo ma-discover pag di na nimo gamiton igsoon. Magpabilin ka, nga magsige guna-una nga you are the weakest and you are the least. Pagkasayang sa strength kagihatag sa Ginoo sa imuha.
Just obey, brothers and sisters. When God commands, He provides. We need to trust that. Nga di kita pasagdan sa Ginoo mo, buhat og mga butang. Nga wa tay kalaban-laban og empty-handed ta og makaluluoy kaayo ta. And God would never push us to do something that we can't do. God would never do that. Dili ginabuhaton sa Ginoo. Nga pabuhaton kaniya butang nga dili nimo kaya. Tulakon kaniya sa usa ka butang igsuon nga dili nimo kaya. So kung naakay na feel karon nga ginatulak ka sa Ginoo to do something for His glory or something that is good, pag naakay ma-feel din na igsoon nga ginatulak gyud ka sa Ginoo, pasabot ana igsoon. Kabalo ang Ginoo nga kaya na nimo. Kay di gyud ka tulakon sa Ginoo sa butang nga dili nimo kaya. Kamaayo sa Ginoo. Siya gud ang nagbuhat sa imuha. Murag sakyanan ba? Ang mga sakyanan lahi-lahi og kapasidad. Naay sakyanan nga pagbakilid muralag nilupad. Napoy sakyanan nga muna-muna nga pagpabulhutan basig mabalintong or mga sunog ang clutch. Same with that, brothers and sisters. No, ang Ginoo nagmugna pero lahi-lahi kapasidad, managlahi ang kapasidad sa sakyanan. O kabalo ang nagmugna ni ana nga kani nga sakyanan pagbakilid muralag mulupad ug kani nga sakyanan dapat maghinay-hinay. O kani nga sakyanan makasibidag gyud ka ana nga bakilid pero paghinay lang gyud. Kay mabalintong gyud ka pag imusundog ka sa Hilux o pag musundog ka atong mga SUV, mabalintong ka or masunog ang imuhang clutch. Pero ang point igsuon basig unsa pa nga kapasidad pero nituman ka, nibuhat ka sa sugo sa Ginoo sa imuha. O na-recognize na sa Ginoo nga you can obey nga dili pareha sa uban. Muna pag gusto gani ka maging courageous, it's a no-no nga i-compare nimo ang sarili sa uban. Ayaw gyud. Ayaw gyud. Kung unsang design sa Ginoo sa imuha, unsang kapasidad gimugna sa Ginoo sa imuha, you obey with that capability. With the strength that the Lord has given you, you will obey. Dili kailangan na makigsabayan ka sa uban. Kung grabe kapaspas ang uban, mo na lang kapasidad. Praise the Lord. You're happy for that. Kung paspas ang kapasidad sa uban, capability na, kay paspas sila, you will be inspired, you will be happy. Okay, pareha lang magkapadulungan. Ang sakyanan ni abot ra gihapon. Katong paspas, muralag nilupad, ni abot gihapon dito sa Buddha, ikaw muna tungas, pero after 2 hours, niabot gihapon ka sa Buddha. Pareha lang destination, di ba? So focus ka. Focus ka. Kay, ang Ginoo na recognize imong capabilities, igsuon, kabalo siya, unsay kaya nimo, kay siya nagmugna sa imo, focus ka din na. You keep on growing. Dili walay violation sa growing and desire igsoon nga mag-grow ha. Walay violation ana. O nga kana ganing ang uban paspas, ikaw kay ani la imo ang kapasidad o mag-remain na lang jud ko ani nga kapasidad. Dili ingon ana igsuon. You aim to grow, you aim to excel, pero make sure nga sa imo ang pag-aim nagatuman na ka sa Ginoo. Kay lahi man gud nang nagtan-aw ka sa uban nga paspas sila pero wala pug kanituman. Sa unsay pwede nimo mabuhat. Pwede nimo mabuhat para sa Ginoo. So make sure nga ang uban paspas sila, ikaw unsang kapasidad nga gibuhat sa gihatag sa Ginoo sa imuha, make sure nimo nga nagatuman ka igsuon. And then you allow the Lord and yourself in the process nga mag-excel ka, mag-grow ka, og dili mahitabo na igsoon na mag-grow ka if you are not obeying. And believe in the Word of God, nga di kaniya tulakon sa butang igsoon nga di nimo kaya. Pag ginatulak ka sa Ginoo, kabalo siya nga kaya nimo. Pag mutuman ka, ma-discover nimo igsoon nga kaya day nimo. And God knows that when we choose to endure, we would. Mga tentasyon, mga pagsulay sa kinabuhi igsoon nga murag tan-aw nato lisod kaayo i-overcome. Murag kag nalubong sa usa ka butang nga maglisod ka og hawas.
Murag na ay gapos nga naggunit sa imuha. Nga maglisod yung kaughawa ni ana nga kabalo ka nga mali. Igsuon. Ang pulong sa Ginoo sa imo, ang kamatuoran isulti sa Ginoo sa imo karon igsuon. Grabe ka powerful ang name ni Jesus. Gihatag na niya. Ang dugo ni Kristo, ang pangalan ni Kristo, grabe ka powerful. Ang kailangan na lang makonvince ka. Mubangil ang mind. Magbantay taan na. Nga mura gani as if ang kanang mga chain, mga gapos, sa kaaway sa ato ang kinabuhi. Mura gani sila, pagtanaw ni mo, ma-feel ni mo, nga mura grabe kagamhanan. Nga mura as if dili na yung kakalinggawas, gikan sa ilaha. Mind ni mo ang nibangil igsuon. Kaya ang kamatuoran gihatag na sa Ginoo ang pinakagamhanan sa tanan, pangalan ni Kristo, dugo ni Kristo. So kung naaman tayo ginaagian nga mga tentasyon sa kinabuhi, ng mga harassment sa life, nga murag lisod kayo ihawas, kailangan ma-defeat na to ang mind, brothers and sisters. Ma-defeat na to ang ato ang mind. Kailangan ato ang i-absorb sa ato ang mind nga gibuhat, gihatag na sa Ginoo ang gahom nga makapahawas nimo ni ana. Ang imuha na lang buhaton kay i-apply, kuhaon. Kuhaon. I-allow ang Ginoo. I-allow ang Ginoo mapildi ang mga temptations, mga harassment, gihatag sa kaaway sa imo. Now, brothers and sisters, we are courageous because we have faith in the Lord. We have faith in the Lord. Nga basig unsay mahitabo igsuon, basig unsa pa atong sagubangon, kitagaan tanyag kusog mo overcome sa tanan. Ayaw jud pag-isip o sa kaadlaw ni ana igsuon nga nag-inusara ka. Ayaw jud na isipa o sa kaadlaw. Ikasaot gyud ang idea igsuon nga murag ikaw na lang isa ug nabilin ka sa battle nga murag walay nitabang sa imuha. No, that is not true. God recognizes your capability. O kung kailangan pa nimo mas dako pa nga kusog, kang Ginoo nakabaloan na, ihatag na niya sa imuha. Kailangan lang nato maging confident sa Ginoo. Kailangan ta maging confident sa Ginoo nga pag kailangan pa nato mas dako pa nga kusog, ihatag na niya sa ato. Sure ta ana. Remember that. God recognizes our capabilities. Next, it is the Lord who is using our lives. Remember that, brothers and sisters. We are courageous because it is the Lord who is using our lives. Dili basta-basta lang, kinsa-kinsa lang diha ang nigamit sa ato ang kinabuhi. Og nisugo sa ato, wata gisugo lang, og kahit sino-sino lang na tao din ha. Ang Ginoo nga naa sa langit, the Lord of Lords, the King of Kings, our Creator, maoy nagsugo sa atoa igsuon. Maoy nagpabuhat sa atoa. So that is why we are courageous. Padayon nato Judges 6:14 to 15. Lahi na pud nga aspect. Then the Lord turned to him and said to Gideon, "Go with the strength you have and rescue Israel from the Midianites. I am sending you." The I am sending him. Kaila taon silang I am. Pag maingon ang Ginoo, I am. He is everything. But Lord, Gideon replied, "How can I rescue Israel? My clan is the weakest in the whole tribe of Manasseh, and I am the least in my entire family." The Lord said to him, "I will be with you." The I am will be with him. "And you will destroy the Midianites as if you were fighting against one man." Grabe ani igsoon ka. Grabe yun, patient kaayo ang Ginoo kay Gideon, kay kadaghan niya gitest ang Ginoo. Una, mutuo siya nga ang Ginoo yung nagsugo sa iya, pag ang iyang offering kay kanon sa lamuyon sa kalayo, di gibuhat sa Ginoo. Then kaduha, kay ang iyahang balahibo sa karnero nga ibutang niya dito sa lataran sa igukanan og trigo, ang gusto niya mahitabo, mabasa o niya ang palibot kay uga. Gibuhat sa Ginoo. Ningon na pa siya, Lord, sige pa gyud Lord, kay para ma-sure gyud nako nga ikaw ba gyud nagsugo sa kuha, dili among silingan, kay basig damguran ni. Next yang giingon kanang uga ang katong balahibo sa karnero and then ang palibot kay basa. Og gibuhat sa Ginoo og nituo na gyud siya.
Dito pa gyud siya naka-conclude nga ang Ginoo gyud ang nagsugo sa iya ha. Inga na kapasensyoso ang Ginoo. Inga na pud baya ta sahay na. Masighas ka ng daghan nagmilagro nagpatong-patong na. Napagit tayo masay nga Lord, ikaw ba nagsugo sa ko or akong mama? Unsa ka ni? Basig guni-guni lang nako ni. Pero wa na. Kita na nimo ang confirmation, makita nimo klaro kaayo sa pulong sa Ginoo, klaro kayo magduha-duha pagyug ka. Well, ang Ginoo pasensyoso kaayo sa tuwa igsuon. And confirmation in Romans 8:15-16, so you have not received a spirit that makes you fearful slaves. Instead, you received God's Spirit when He adopted you as His own children. Now we call Him Abba, Father, for His Spirit joins with our spirit to affirm that we are God's children. It is the Lord who is with us. It is the Lord who is using our lives. Kani ato mga ginabuhat, walang tagisugoan ni sa presidente sa Pilipinas. O kinsa diya mga tao nga mamatay ra kauban nato. The living God, brothers and sisters, the I am. The everything. The everything. Nagpuyo ta sa ground, sa life. Nga ang nagakoman sa ato ang naga-instruct o naga-guide sa ato ang kinabuhi. Kay ang the I am, the mighty one, the everything. So we are courageous. And we know who is the one who sends us. Mao nang courageous ta kay kaila ka ita sa iya. Mao nang igsoon, importante kay ang personal encounter with the Lord. Kay lisod kaayo mo tuman ug mosabot sa mga instructions sa Ginoo kung wala tay personal encounter sa iya. Mao nang dinhi sa church, ginabuhat nato ang tanan nga ang mga tao possible maka-encounter sa Ginoo. Isa na din ang LRC. Mao man ay number 1 tumong anang LRC. We conduct an event nga ang mga bag-o sa church, mga bag-o or mga friends ninyo, katong mga i-reach out nato dito sa LRC, ma-encounter nila ang Ginoo. Mao nay number 1 nga tumong ana. Kay ang tao, magsigig simba kada Domingo, wala kaila sa Ginoo. Dili siya makasabot. Nganong gina-instruct siya sa Ginoo, nganong ginaingnan siya sa Ginoo, be courageous. I want you to fulfill this in your lives. I want you to do this. Pag dili, pag walay encounter igsoon, mahimong burden. Mahimong meaningless ang sugo sa Ginoo. Mura ra ka gisugo nya way sweldo. Ingana mo ma-feel. Mura ka gisugo nga way sweldo. So kailangan makailata kinsay nagsugo sa atoa. Kay kung makailata sa iyaha, makasabot pud ta sa meaning sa sugo sa atoang kinabuhi. Every time nga naipabuhat ang Ginoo, kasabot ka sa purpose. Unsay meaning ni ana? Nga naman, nakailaman ka sa nagsugo. Kaya kung wala ka kaila sa imong mama, or suguon ka bisag kinsa na lang diha, magyaw-yaw ka. Ano suguon man kunimo, di man ta ka mama, di man ta ka unsa-unsa. Pero kailaman ka sa Ginoo, gisugo ka niya, na siya mga instructions sa imuha, kabalo ka igsuon sa purpose. And we know that the one who sent us is walking with us. Mas yung pagpanahon igsuon nga mag-doubt ka, nag-uban ang Ginoo sa imuha. Naasya kanunay maghulat kanu sa kamalamdagan. Oy, kanu sa pakayan ni akong anak mag-realize. Nga iyang gikahimatangan karon, dili gid na mo iyang real life. Kana iyang ginaisip nga talawan kaayo siya, di siya ingon ani, luyahon siya, sila na lang ana, pagilid na lang ko dinhi kay mao ni akong kaya buhaton magpagilid. You know what? Ang Ginoo pag madungog lang nimo mao gani karon giingon na sa pulong sa Ginoo kay para madungog na gyud nimo. Kadaghan na nagunghong ang Ginoo sa imo nga go forward. You can do it with me. Go forward. Do it. Fulfill it. I am with you. Kadaghan na ni hunghong ang Ginoo sa imo ana. So wala man kay kakadungog so karon giwali na gyud. Ba na sa uban. Ba na sa uban ang gigamit para ingnon ka sa Ginoo igsoon nga you rise up. You rise up, I am with you. Undangan na nang sige ingon nga ulawon kay ka, talawan kaayo ka, luyahon kay ka, pagilid na lang ko kay maura gyud akong kaya buhaton. Di na tinuod. Di na tinuod. Kay walay favoritism ang Ginoo. Wala lang nag-uban iya, di lang mga pastor yang gamiton. Amen. Walay posisyon tubangan sa Ginoo. Walay posisyon. Kung asa ka nahimutang karon sa gibutangan nimo, asa ka karon nga posisyon. Tumana
igsuon ang sugo sa Ginoo sa imong kinabuhi. And you will live a purposeful life with the Lord. And we know that we are moving with the guidance of our Father in heaven. Your Father in heaven is instructing you, commanding you, telling you, it's your Father in heaven. Your good Father in heaven. Kapalo ka unsa nang maayo nga amahan? Oh, kanunay nagauna-una sa iyang anak, di ba? Then good provider. Oh. Unya dili gyud na siya gusto mahiagom iyang anak sa kadaot. Pwede niya disiplinahon ang iyang anak, disiplinahon niya kung nagibuhat nga dili mao, pero iyara gyapon agakon. Mao man ay nature sa maayo nga amahan, ug mao nay ginabuhat sa Ginoo sa atwa igsuon. Masig unsay mahitabo, you are trying to fight, you are choosing to become courageous, dili man perfect along the way. Magkayabo-yabo man ka, magkasukamod man ka, na may mga disappointments, sama sa gingon sa ubang simbahan, 3Ds, discouragement, disappointment, ug doubt man siguro to. Doubt, di pod ko sure, basta disappointment ug discouragement. Moabot man yun na siya along the way. But remember, nga pamuhat ka, inubanan sa giya. Namuhat ka igsoon, inubanan sa giya sa imong amahan nga naa sa langit. Amahan. Di lang nimo Lord ha, di lang nimo God ha, amahan. Papa nimo. Maayo, tinuod nga amahan nimo nga naa sa langit. Nga di yung kabiyaan igsuon. So pag madagma ka sa kaadlaw niya na, tayo na kay mga failures mabuhat, ingani lang mindsetting. Napay hope. Dili pa end. Amen? You just stand up and you rise up. You fight again. Amen? Ayaw gyud pag na mga discouragement on the middle of your journey, ayaw gyud pa-feel nga dito na nag-end ang purpose sa imong life. Kailangan ka mo bangon igsuon. Kailangan ka mo bangon. Kaya wa pa nahuman ang Ginoo sa imuha. Brothers and sisters, when we know the Lord, when we know Him, and we know the purpose of our life nga siya'y naghatag, we are courageous. Because it is Him who is sending us. Dili kinsa-kinsa lang diya. It is the Lord, your Father, your King, your God, your everything. Ang nagagamit sa imong kinabuhi igsuon. First, God recognizes your capability. That's why you are courageous. Ikaduha, it is the Lord who is using your life. And the last one, brothers and sisters, we dare to move by the strength of God. We dare to move by the strength of God. Please say, kusog sa Ginoo. Tanang inspiration nato, brothers and sisters, kay gikan sa kusog sa Ginoo. Amen? Siya gyud ang pinaka-source sa tanan. Umupadayon ta sa life ni Gideon. Judges 7. Nata sa Judges 7. 2-3. Sumuon ni takna sa war. Magyera na sila. Sumuon ni giingon sa Ginoo kay Gideon. The Lord said to Gideon, you have too many warriors with you. If I let all of you fight the Midianites, the Israelites will boast to me that they saved themselves by their own strength. Bantay ta, no? Particular kayong ginoa na, no? Kadaghan na nato nabasahan. Nga di siya gusto anang maghinambog, no? Di siya gusto anang maghinambog. Sa dihang naglisod pa ta sa life, niya nadato ta, nahimo na ta hambugiro. Tapos sa dihang sa una, wala pa ta. Wala pa gyud ta. And then sa dihang naging somebody ta, nahimo tang garbuso. Grabe na siya ka-detestable. Kadaghan na nato nabasa sa pulong sa Ginoo nga grabe mag-detestable, abomination siya. Di siya gyud gusto sa Ginoo ingon ana, no? Nga kanang pag natay victory kay kita ang mahimaya. O niya ang reality, ang tanan magyung kusog, ang tanan magyung source sa victory gikan man gyud sa Ginoo. Di gyud magbantay kita ana ha. Kay di gyud ganahan ang Ginoo ng attitude nga claiming. Anong claiming gani kayo? Katong nanginhanglag pa kusog sa Ginoo, grabe magpaubos, pero sa diyang nahimo nang victorious, nakalimot na sa Ginoo. That is very detestable. Giingon gyud niya, unsa iyang gibuhata tungod kay dili niya gusto ang mga Israelites maghinambog nga tungod sa ilhan ni daog sila tawa iyang gibuhat. Therefore tell the people, whoever is timid or afraid may leave this mountain and go home.
So 22,000 of them went home, leaving only 10,000 who were willing to fight. Dapat 32,000, di ba? Kabalo mo, ang kalaban lang Midianites, ang giingon kay, sama kadaghan sa locust. Grabe, murag apan-apan. Oh, kana ganing mga migratory nga mga grasshoppers. Anya ila daw mga camels kay sama sa balas sa dagat. Nga nakadaghan, nya 32,000 lang ang Israelites, gibawasan pag yun. Kay ang tumong kay para di sila maghinambog. Grabe no, grabe gining kalagot sa Ginoo ning pagkahambog no. Huh? Unya ang grabe pa gyud igsoon kay wa pa gyud na kontento sa ang Ginoo aning 10,000 iyang gibuhat gites pag yun. Ang kadtong mga sundalo nga muka mo inom sa tubig sa sapa nga murag sama daw sa iro. Di na ako ang terma ang Bible na ingon iro. O ano yung iro ha? Sama daw sa iro. Okay, di sila ipaapil sa giyera. Kadto lang mo inom sa water sa sapa nga gamiton ang kamot. Karon kay ang dares majority kay nag-inom sa tubig sa sapa pinairo man. So nang pinairo ka na nituwad kay nagigamit imong dila ba ana man ang iro, di ba namo yung iro? O inga na pinairo. So ang nabilin nga niinom sa tubig sa sapa nga pinasosyal. Pinasosyal 300 na lang ug mao toy makigera. Mao na gitawag Gideon 300. Unsa imong pangalan? Matthew 300. Matthew 300. I am Matthew 300. I am Allen 300. I am Christine 300. Isa pa diha. I am Nicole 300. Christine Nicole na sumpay. Tuno may ila. Gideon 300. Para di daw maghinambog ang Israelites, 300 lang sila. Grabihan na, pwede mauli ang 300. Si Gideon na lang mabilin. And brothers and sisters, grabe ka, amazing ba? Ang Ginoo, kabalo ka, ang gibuhat. Okay, giingnan, gitagaan pag hindi assurance si Gideon, giingnan niya nga, ato dito sa camp sa mga kalaban. Ug madungog ni mo dito nga, naitao mo ingon dito nga, ang mga Israelites ang mudaog. Di ni ato si Gideon dito, nadungog yun niya, gika sa baba sa lalaki, nga damgo siya, nga ang mga Israelites ang mudaog ug ang Midianites mapildiwa, paras ka ng partidaha. Tapos pagkahuman ang mga tao ni Gideon sa gibuhat, nagsigig trumpeta. True, nya kanang syagit-syagit og for Gideon and for the Lord and for Gideon. Dili baliktad ha, dili dapat for Gideon and for the Lord, dapat for the Lord and for Gideon gyud. Una gyud ang Lord. Okay. For the Lord and for Gideon. Mo ingon niya magtrumpeta lang mo din. Ang inyong kalaban kahaskang daghan na murag balas. Better na worship team dito sila no. Tut. For the Lord and for Gideon. Tut. For the Lord and for Gideon. Mori gibuhat ang nahitabo, nag-cause og confusion ang Ginoo sa mga kalaban. Nag-inunayay silang pinatyanay silang mga kaugalingon. Hayahay. So makita nato igsoon nga ang gusto lang yun sa Ginoo kay Gideon, mutuman lang siya. Ang Ginoo naggawa sa tanan, no sweat. No sweat si Gideon! Ang Ginoo nagbuhat sa tanan, ang gusto lang niya mutuman si Gideon. Confirmation in Acts 4:29-31. Grabing persecution sa mga Christians sa Jerusalem ani nga time. And now, O Lord, hear the threats and give us, your servants, great boldness in preaching your word. Stretch out your hand with healing power. May miraculous signs and wonders be done through the name of your holy servant Jesus. After this prayer, the meeting place shook and they were all filled with the Holy Spirit. Then they preached the word of God with boldness. Nangayog tabang ang mga believers sa Ginoo kay grabe ng persecution sa ila. Through the life of Gideon and through the life of the persecuted believers, we have a courage to act because we get our strength from the Lord alone. That's our realization. Wala ta nagbida-bidahan igsoon. Wala ta nagbida-bidahan diri nga nagbuhat ta og butang kay gusto lang nato buhaton. Ang atong hugot igsoon because the Lord is with us. Ang source atong inspiration is the Lord Himself. Mao nang if God will ask you, speak, tell the word to your family, tell your family about me,
You preach the word of God. Pag wala na ibahin ato ang human mind, igsoon, dili ta mahadlok magkamali. Dili ta mahadlok maulawan. O dili ta mahadlok sa ato ang reputation. Kay Ginoo na lang mantanan ato ang inspiration. Pag dili pa completely Ginoo ato ang inspiration, matugkan tagingon ana igsoon, kahadlok. Basig maulawan ta. Pag mawali taon niya dinha, basig marong graming ta atong reputasyon, maulawan ta dinha. Pag ma-erase na tanan mga alibays, matanggal na mga alibays, umubaw na sa Ginoo, ang mag-remain igsoon is the courage to do your purpose in life. So, kailangan matanggal ang mga tawhanon ng mga alibays. Mubaw sa Ginoo para ang magpabilin, nga inspiration ni mo igsoon, ang Ginoo na lang yun. And we humble ourselves before the Lord. Kung makabati kag katalaw igsoon, makabati kag kahadlok sa imuhang mga ginapabuhat sa Ginoo, sa imong mga assignment sa imuhang kinabuhi, kung nakabati kag kahadlok, ang imuhang buhaton, sama sa gibuhat sa mga believer, nagpaubos tubangan sa Ginoo. And be transparent. You know what? I tell you this one. One of the secret recipes, one of the great recipes to being courageous, to get courage is humility. Kanang, moingon ka sa Ginoo nga, Lord, talawan ko usahay. Maulaw ko usahay. Mahadlok ko usahay. Lord, wala ko'y confidence. Na ko'y inferiority. Tell it to the Lord. Tell it to the Lord. Kay dili katagaan og courage sa Ginoo pag dili nimo i-admit nga naa kay na feel nga katalaw og kahadlok. Dinha nakatagaan og courage sa Ginoo pag mo admit na ka nga talawan pud diay ka. Mahadlok pud diay ka og kinahanglan nimo ang Ginoo mohatag og kusog sa imong heart. Kusog sa imong mind. Nga makaya nimo ang ginapabuhat niya sa imong kinabuhi. Remember that, brothers and sisters? Dinha pa katagaag courage sa Ginoo pag magpaubos na ka og mo admit ka nga mutalaw pod ka usahay, na po kay ma-feel nga kahadlok ug ibubo sa Ginoo sa imong grasya. Ngano ibubo man ang grasya. Grasya man na kaning maging courageous, grasya man na gikan man na sa Ginoo, grasya man na niya. Ngano ibubo man niya ang grasya, kay nagpaubos man ka. Kay di man mabubo sa Ginoo ang grasya sa mga tao nga dili mapaubsanon. Ang grasya gyud sa Ginoo mabubo sa mga tao nga mapaubsanon. And we can ask the Lord to give us courage. That's the moment. Brothers and sisters, we can do that every time. So pag dili gani okay imuhang ganing paminsar gani nga unstable gid ka imuhang mind. Nga di gid ka sure sa mga butang-butang, you don't need to speak it to other people, to tell to other people. First, tell it to God. Ask God. Same sa gibuhat sa mga believers. Kuya, powerful pa ba yan? After sila nabaptize sa Holy Spirit, ang mga believers, powerful ba yan ni sila? Sa diyan nabaptize sila sa Holy Spirit. Pero ang silang gibuhat, grabing persecution, dami sa grabing kalisod nila. Nilahod sila, tubangan sa Ginoo igsoon. Nangayo sila og tabang. Masking pagbaptize na sila sa Holy Spirit, brothers and sisters. Nagperform na sila og miracle. Nagperform na sila og miracle ani, pero niluhod sila sa Ginoo og nangayo sila og tabang, nangayo sila og grasya sa kusog. Nga magpadayon gihapon sa dili kusog manimalos. Dili kusog manimalos sa kusog nga mapadayon nila ang gisangon sa Ginoo sa ila, kay mao toy pinaka-importante sa tanan. Nga in the midst of all of this, same kay Gideon, in the midst of all of this, mabuhat nila ang assignment sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Now, brothers and sisters, every moment of our lives, every now and then, daghan na yung mga circumstances nga i-challenge ka, i-test ka, i-allow ka sa Ginoo nga ma-test ka, nga i-overcome nimo imong fear. So every time you experience that, please, get over it. Overcome it, brothers and sisters, so that you will become stronger, stronger, and stronger. Every time you are confronted with fear, sagpaon ka sa kahadlok nimo igsoon, please, overcome it so that you will become stronger, stronger, and stronger. So ay mo katingala, the church will be conducting awakening. Magunahuna ka. We are just a small church. Financially, we are not really that strong.
Our numbers, we are not really that strong. Gideon 300, brothers and sisters. In this awakening, we will think of Gideon 300. Nganong ingani man atong ginabuhat, nganong nagdasdas man gyud ta. Kay tungod ba kay isog ta? Dili kitang tanan na ka-experience ta ana igsuon. Walay tao diri nga isog na daan. Apil gani si Samson, babae gani na kaimpas. Walay tao nga isog na daan, kisa isog din na pangutan-an na usa ka adlaw nagkurog pud na sila. Why we do this awakening, brothers and sisters? Nga hadlok kayang projection 1,000 believers and we need 100,000. Pwede maunta dili na. Why we do this? Because we have a message of truth. And that message of truth that we have made us convicted ug natay pakialam sa uban. We want them to be saved like us before. Kaya kung walay mo ingon sa ilaha kay Jesus, di nila ma-receive si Jesus. Sama sa ato ka ni adto nga. Kung walay niingon sa ato mahitungod kay Jesus, wala nato nadawatan si Jesus. So kung unsay gibuhat sa Ginoo sa ato we will be courageous to do it for others. Word to remember, it is our confidence in God that makes us strong. Every time we feel afraid, we can come to Him and ask for courage. Indeed, our Father in heaven is the strength of our heart.